Attention mga SSS pensioners, SSS members at mga beneficiaries. Kakapasok lang SSS, nagpapaalala na kailangan itong palitan para iwas sa panluloko. Ano nga ba ito? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Kakapasok lang na anunsyo mula sa SSS. Kailangan niyo itong gagawin at kailangan niyo itong papalitan para ma-update po ang inyong impormasyon at iwas panloloko para sa ating mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado. Ano nga ba ito? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat ha, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Well, kakapasok nga lang po na balita at ito po ay isang advisory, importanteng advisory mula sa SSS na dapat malaman at gagawin ng mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado. At hinihikayat po ang lahat ng mga miyembro nito, no, mga benepisyaryo, pensyonado, na i-update ang contact information, no, yung inyong cellphone number na dapat rehistrado at andyan sa inyong my.sss account or portal ni SSS mga ka-vlogs. No? Ito po ay bahagi ng pagpapa-implement ng SSS sa tinatawag na multi-factor authentication scheme. Sa tuwing kayo ay magla-login po sa inyong my.sss account. So, noon kasi kung tayo ay magla-login sa ating my.sss account, ang kailangan lamang natin ay mag-login gamit ang ating user ID and ang ating password. Tapos, yun, dadalhin na tayo sa portal ng ating my.sss account, di ba po? Pero ngayon, ang kaibahan ngayon dito sa pagpapa-implement dito sa tinatawag na MFA or Multi-Factor Authentication Scheme, tuwing tayo ay maglalagin ng ating account sa ating my.sss portal, ay magpapadala muna si SSS ng OTP or one-time password, or one-time passcode mga ka-vlogs bago tayo maka-access sa ating my.sss account. So, ang kahalagahan talaga para i-update natin ang ating contact information gaya ng email address or ating cellphone number ay doon kasi ipapadala ang ating OTP or one-time password or passcode mga ka-vlogs bago tayo maka-access sa ating my.sss portal. So yun po yung sinasabi dito sa multi-factor authentication scheme na i-implement po ni SSS mga ka-vlogs. Ang objective kasi nito o ang layunin para po makaiwas sa mga pandaraya, panloloko, no? Alam naman natin ngayon na talagang naglilipa na ang mga online scams, online na mga hindi magagandang panloloko, no? Online na mga panloloko, kumbaga. And then ina-access ng mga hacker ang ating mga impormasyon through online. So isa din po itong ating my.sss account sa prone po sa mga hackers. Kaya to make sure na tama po ang tamang tao po ang nag-access sa my.sss account, ay kaya i-implement itong multi-factor authentication scheme mga ka-vlog. So yun lang naman po ang layunin talaga, and I think maganda ito para tayo lang mismo ang makaka-access sa ating my.sss account or portal mga ka-vlogs. Kaya naman mga SSS members, SSS beneficiaries at SSS pensioners, maaari niyo pong i-update ang inyong contact information gamit ang my.sss account ninyo, o di kaya
pumunta kayo, bumisita kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, no? Para magpatulong kayo na i-update, no, ang inyong contact information. Pero kung updated naman po ang inyong cellphone number, updated ang inyong email address, ay hindi nyo na kailangan gagawin ito. Yun lamang mga hindi na active o hindi na ginagamit ang kanilang cellphone number na nakaregister sa SSS. No, yung mga nawala na ang SIM card, hindi na ginamit, nakalimutan na, no, na-expired na ang SIM card. No, yun, kayo po ang tinatawagan sa advisory na ito na i-update ang inyong contact information, mga ka-vlogs, no? So, ayan, mga SSS members, SSS pensioners at beneficiaries, uulitin ko po, ini-implement kayo ng SSS ang MFA o Multi-Factor Authentication Scheme. Ito nga po ang bago ngayon na i-implement ng SSS to protect our My.SSS account sa pamamagitan ng pagpapadala ng one-time password or passcode sa tuwing tayo ay maglalagin sa ating My.SSS account. Kaya naman, ano po ang inyong komento sa balitang ito? Kayo po ba ay pabor na ganito po ang mangyayari? No? Kayo po ba ay pabor na tayo ay padadalhan ng OTP or one-time password, passcode sa tuwing tayo ay mag-access sa ating My.SSS account? At sino po ba sa inyo dito ang hindi updated ang contact information or yung cellphone number, email address, kanilang My.SSS account? No, i-comment niyo po sa comment section na nasa baba. Pakiclick ng inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click na po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Maging miyembro dito sa aking YouTube channel. Sana naging gabay ang video na to kung paano pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.